What's up guys? Ngayon, magra-ride tayo papuntang Sagada. So sayang lang, meron tayong dalawang kasama kaya lang nag-cancel. So ayun, isang motor na lang tayo kasama ko ng aking girlfriend. Yung ride natin na to, DIY lang. Talagang wala pa kaming plano na miski tutuloyan, wala pa. Tapos yung mga activity na gagawin natin doon is mga nakita lang namin sa online. Pero yung mga typical lang din naman na pupuntahan, yun lang din yung pupuntahan namin. Ayun, sana magustuhan nyo. Pero bago yun, pakita namin kung saan muna kami nagmula. Ayan, nagmula kami sa Bulacan. Tapos ngayon, dito na kami sa kahabaan ng Tarlac. So napakahaba pala talaga nito. So ang susunod na stop na gagawin namin is papunta ng Baguio. So magla-Lions Head kami. Tapos paakit na ng Sagada. Hindi na ako masyado nakapag-video kanina kasi wala din naman makikita. Sobrang dilim din naman sa dadaanan natin. So ayun, solo kami. Di naman kami masyado nagmamadali. Talagang own pace lang. And plano talaga namin is libutin at enjoyin yung view. Since first time din namin pumunta pa Sagada. Ayun, sana maganda yung weather doon. Hindi tayo ulanin para masipat natin talaga ng maayos ang Sagada. So ito pala dala natin, ADB 160. Tapos may back ride. Then may karga kaming damit sa compartment. So okay naman, nakukuha naman natin yung speed na gusto natin. Nasa packet ng Baguio, hindi tayo mabitin. Kasi napansin ko dati nung nag-ride kami dito nabibilin ako sa ahon. Ayan, ganyan takbuhan lang, 80 to 90. Okay na yan. So kaya muna tayo. Ito yung unang stop namin mula Bulacan. So bumili pala kami ng life vest. So kailangan kasi sa Pangasinan. Pero di naman na kami inabot ng gabi. Pero okay lang, at least meron, di ba? Kaysa wala. So biyahe na ulit tayo. So effective naman yung napanood natin na tricks kahit na all stock tong ADB. Kasi nung dating umaakit ako, pag sobrang taas, pag sobrang tarik na uphill, full throttle ko agad. So doon naramdaman ko na hirap umahon. Pero nung talagang half throttle lang, so yun, inaahon naman niya ako ng mabilis, tsaka hindi masyadong hirap. Pero yun, try pa rin natin mamaya sa totoong matarik talaga. So yung kanina kasi dinaanan is malubak lang na matarik. So kayang-kaya naman. Tingnan natin yung sobrang tarik mamaya kasagada kung iaahon tayo ng half throttle lang. Try natin. Video ka ba? Video mo na lang. Dahil tao iaahon na. So guys, paakit na. Pasagada na mismo. So ito purong ahon, wala pa akong nakikitang downhill. So puro. So kayang-kaya naman. Hindi naman tayo nagmamabilis. Tapos purong zigzag pa. Ang ETA natin doon 4 hours mahigit pa. So mahaba-habang biyahe pa. Kumakayod yung gulong, mga umaakyat sa harap natin. So naamoy ko yung mismong skid ng gulong. Pwede magtanong, saan po pa Sagada? Sagada, diretso po. Pero dito po ba yung Pabanawi Arch? Pero Yung sa Sagada, diretso lang po kayo. mas malapit po dito. Malayo yung Sagada. Bale, hindi na kami tumuloy muna sa Banawi Arch. Ito guys, may pumalit sa pupuntahan natin ngayon. Yung former na highest point. Kasi mayroon ng bagong highest point. So yung former, yung matadaanan natin ngayon. So along the way siya. Ang taas na namin. Ganda ng daan, no? Scenic na scenic.
Dito na tayo. Highest point. Ano? Okay na guys, tawag picture na tayo. Alright guys, kaya muna tayo tanghalian. Wala na tayong ibang madaanan eh. Dito na tayo, na park. Ito kami kumain guys. Kaya lang di namin na video eh. Pero panalo yung food. So, diretso tayo. Mag-aasikaso lang muna kami ng gamit. Oh! So ito ata ang step 1 na kailangan mong gawin. So may nag-perform dito. Hintay ko lang makapag-register. Tapos babalikan ko siya. Pinapalis kasi tayo dun dahil nagkukusta yung traffic. Ito nagugun. Sige ka nagugun. Hi! Hello! Tara. Andito, nandito. May 22 AM guys. So tayo sa kapihan. Sikat na kapihan. Salamin yung pinalimutan ko yung saan pala ako. Pinanawan ka. O yung sit down, tito rin yung saan ba? Puno ako dyan. Ito na guys. Wow! Liwanag na. Makita yung bundok. Oh, ayun, cloudy. Smile! Hindi ayos kaya oh. Pa-chocolate muna. Panalo guys, legit. Panalo. 160. 160 lang isa guys.
Waiting pa sa food. Okay na? Bigyan mo waiting siya our phone. May po yan. Hindi siya nakaka-aesthetic yung pagkat, no? Masarap. Salt. Sarap. Ganda. Inverted Picture house. ka tayo dito. Picture tayo. Ano ba yun? Auto-recording? Ano paano? Hanap na kami ng tour guide. May event nga pala dito guys. 20. Kasi sinarado na. Ito guys, ngayon tayo. Sigita. Mga sa Sega Tour nakakuha. Mga 9:30 po kita tayo. 9:20. Thank you po. 9:20? 9:20 daw po doon. Thank you po. So guys, nakahanap kami ng tour guide. Pero sinolo na lang namin yung packs. Pero hanggang 4 packs siya para makatipid, pero kami sinolo na lang. Hahanging coffin muna tayo bago yung cave para hindi tayo basa. So, punta na tayo dun ngayon. Let's go. Waiting lang kami sa tour guide. Ng boys na. Tour. Tapos di pala kita Daming sticker. Ito. 1800 po. Yung religion po nila animism. Yung ibig sabihin ng animism sa kanila, they love the nature. So yung gusto nila ilagay sa entrance ng kuweba or sa hanging coffins para mas malapit daw sa sa kalikasan. Okay. Saka dito din may taga-sagada na namatay sa masasapaan ng Medina na. Isa siya doon. Opo. So, meron konting hike dito. So, yun na daw yung warm up namin para sa cave mamaya. Ayun si Kuya. Kasi kanina ba yung kausap natin? Ano yun ka? Sige. Picture ka dito. Picture ko muna kayo. Dito kayo. Tapos sunod ako dyan. Dalawa na tayo para di pa balik-balik. Yes. Hi ka muna. Dali. Dito may hanging coffins doon. May kabahong nakalagay sa pa. Pero napupuntahan po siya. Hindi po, walang daan. Dito kasi, hindi basta-basta kung saan nila inilalagay yung mga kabahong po. Titignan nila po yung lugar na hindi nababasa po yung kabahong. Nice ko. Pero sa imalaya mo, di ba? Ano? Basta diretso kami babay. Tapos, Sa cave naman, may rock climbing po din. Bakit? Dito malamig na yung weather kasi nakubera na. Doon kanina,
Siyempre yung init, tirik pa yung araw. Ito na pala eh. Lapit lang din pala. Baka na. Kita-kits sa cave. Hindi pa wala. Mauna tayo para unahin natin ang view. Baba na kami. Tahimik lang daw sa baba. Bawal daw ang ingay. Si Kuya tour guide yun, madali siya makita. Nakadilaw. Warm up ka muna. Warm up. Yung highlight. Bakit tayo ulit? Nikita. Malan pa kayo. Nikita yan, oh. Bakit na? Katas na namin kumain tapos makagayak na kami, nakaligo na. So, punta tayo dito sa Sagada, mag-ikot-ikot tayo dito sa mismong bayan nila. So, punta natin yung pottery, weaving, tapos yung church. Yun lang. Ang ganda dito sa log cabin. Ay, hindi pala yan. Ito na agad yung entrance. Ay, na agad yung tourism. Ayun tsaka yung central, ayun dyan yung bayan nila. Baba lang tayo sa hagdan yan. Ito masarap. Shake. Hindi tayo. Iya ko pa. Gusto mo ba? So ito yung St. Mary Church. Lapit lang siya sa accommodation namin. Hindi po ng tour guide to. Tour guide po ako. Siyempre, Libre lang. Tapos may driver pa ako. yan talaga. Nakapagod kumangkas. Look at that. It's so fresh. Ito din, malapit lang sa amin. Try natin. Magandahin mo na ng bukas siguro. So, pagupit ang Okay. So try namin mag-snack dito. I mean, kain-kain lang, ganyan. Ito yung nakita ko kay Motodeck eh. Dito sila nag-stay. Yan. Semi-off-road.
dito. Tapos, nanood sa court. Dalawa yan. Yan lang dinner namin guys. Wala kasi kami nagustuhan sa Sailor kanina. Kaya yun lang. See you bukas! Qua nghịch là căn qua đặt tụi này tìm đạo nó thấy mày mình thấy nằm ta 4:48 AM guys. Bakit na kami? Apat lang kami sa isang tour guide. Kasi nag-cancel yung tatlo. So, ito lang yung lamig. $5.38 guys. Dito na kami sa Ikaw, ay mo? Dito na kami sa summit. Hi! We made it. Basic lang naman yung hike. So ito, kita kami ng sunrise. Ganito na agad kadami tao. Kung makikita nyo lang. Saan ako? Hindi ako gagalaw? Ano po? Blue soil. Yung hike dito guys. Hindi naman siya ganun kahirap. Pwede kahit newbie, kahit pang beginner, kahit pang bata. Kaya din ako. Mas nakapagod pa nga yung traffic. Kasi tagal maghintay. So may isang station dito na pwede mong pahinga at mag-picture dito. Then dito rin yung CR. Pero may mga food. Pwedeng kainan. Mga hot cake, hot dog, ihaw. Ano po ba? Bread roll, dynamite, Water. soft drinks of course. Water. And this is 7-Eleven daw. Diba? Sabi ni Kuya. Hey guys. Hi! Hindi na. Pakita na yung blue soil. Sumakses eh. Parang blue yung nabanggit ka sa atin, mother. Parang pinag-joke. Dito talaga kami nilamig. Diba nilamig? Lolo? Lolo, may dito ba? So ito na. Ano mismo yung blue soil na tinatawag nila. So goods naman, ganda. Kasi mataas. Ayan. Swabe lang. Pagbaba nito, hintayin lang din kami ng van. So kasama sa binayaran niya sa tour. Kaya hindi na masyado din ng hassle. Ayan. Picture lang. Yung yarn. Yung blue nga siya. Crap ko. Coke. Ganda nga ito. Tunan sa kitchen.
Give. Saan? Ano yung mga ban? Ano eh, feeling mo. Success. Success ka na kapag nakita mo yung Ban. Ano yung mismo pick up? Ano ulit? Pili ka? one. Si cellphone? Karating lang namin dito sa Acom. Kakain muna kami ng breakfast. Tapos diretso kami sa Sagada Pottery para picture ulit. Tapos mamaya after lunch, reka tayo sa falls. Yun lang. Dami nakapilya guys, bakit na kami tumuloy. Dito yung area nila sa paggawa. Kaya lang excited na kami sa falls eh. Ang daming nakapila. So at least nakita natin sila o yung mismong spot nila. Sayang. Yung kami guys, medyo wala. Since dalawa lang naman kami. Umaga po. Magandang umaga. Sige, upo kayo. Upo kayo. Upo po kayo. Ano doon? Ito na yung mga finished product. Ang earthenware low-fard, yung paso-paso, lutuan na ginagawa sa vegan. Ang stoneware and porcelain ay high-fard. We specialize in stoneware. We fire at 2,300. In order to center, you need the speed of the wheel and the pressure from the hands. Once it's centered, everything starts with a cylinder. To make a cylinder, I have to pull the clay from the bottom to the top gradually. Video mo tayo. Ito po ang basic shape. From here, you can make a jar, a bowl, or different shapes. Right now, mas malakas yung pressure sa loob na kamay. Tinutulak ko palabas to wide. Here in the middle, pressure from my right. Pushing it inwards to narrow. So ito, yung mga literal na pangbenta nila. Yung actual na sila siguro yung gumawa. Pero sure naman ako na sila ba yung gumawa. Finished product. Kami guys. Let's go sa falls! Dito kami sa mismong drop off point ng Bumodok. Basta yung falls. So dito kami nag-park. Malaki naman yung parking nila. So per tour 700 pesos, tapos good for two na yan. So per tour yan, 'di ba? Yes. So hindi ko alam kung magkano yung hindi ko alam kung ilan minimum ng members na per tour guide. So basta 700 per tour guide. So ayun yung pupunta namin. Bababa na kami. So dito kami nag-park. Yan, ayos muna tayo, tapos punta tayo sa assistance. Direction nila.
This is sample OR. Ito mo na. This is your passport. Over. Yun yung point daan Tingin ko na Wow! So after 1 hour, dito tayo sa signage ng Bomodok Waterfalls. Ganda oh, taas. Gising na siya. Kain muna kami. Guys, apakalamig. Hindi ko nalulublob yung katawan ko, at least nalublob ko yung binti ko para ma-refresh. Kaya talaga, sobrang lamig. Sabi ko tayo siguro, okay na to, at least nakita natin siya ng personal. Sobrang taas. Kaya hindi lang napapakita ng maayos sa video. Tapos, lakas pa ng impact. Lakas ng hangin. So, yan. Ito tayo. Tapos, explore na natin yung pili, then bukas uwi na tayo. Lang. Kabalik na namin dito sa Acom. So hindi ko na na-videoan yung kanina. So mayroon dalawang way. It's either balik ka dun sa binabaan nyo kanina o binabaan namin kanina. So pinili namin other way na may shuttle dun sa taas. So yung shuttle nila nag-cost ng 350 pesos. So hindi naman na pinupuno, rekta baba na agad. So pag tingnan namin doon, so pag sakay nyo ng shuttle, hayatid lang kayo kung saan kayo nakapark kanina. Kung saan kami nakapark kanina. Mismo doon sa tourism, sa pinagbayaran namin ng... So yun, di na nakapag-video. Sobrang wasted kasi kanina. So pagod na pagod. So, baba namin. Hanap na ulit ng makakainan. Kasi I'm gutom. Gutom na daw kasi. Well, ako din naman. Wala pa kaming kanin. Simula kanina. Dito kami nakakain, guys. So recommended din. Nakita namin sa online. Punta tayo. Ito yung kakainin namin. So ngayon lang kami mapag-rice. Gabi na, pero pang breakfast. Pasalubong. Gusto mo? Andyan. Anong itsura? And yo, what's up guys? Bago ko tapusin itong video na ito dito sa vlog namin pa Sagada, so ako magbigay ng konting conclusion para dun sa mga nangyari at mga ginawa namin dito sa mga activity na ginawa namin dito sa Sagada. So unang-una, kailangan pumunta muna kayo ng tourism. So magbabayad kayo doon ng, sa pagkakatanda ko sa first day is 200 each per person.
So, kailangan nyo yung ticket or passport nila para makapag-take kayo ng mga activities dito. No ticket or no passport, no activities. Kasi, hinahanap yun. Required yun bago kayo makapasok sa activity. Then next, yung pinag-stayan namin or yung itong room na to. So, dito kami sa log cabin stay. So, itong log cabin is meron ding restaurant and syempre meron din accommodation. So, okay naman yung foods nila. Medyo pricey pero worth it naman. Recommended dito magstay. Mas okay sana kung magbubook kayo through online bago kayo pumunta dito. Kasi kami, medyo nahirapan maghanap. Since sabi ko nga, hindi kami nag-book online. Talagang DIY at dito lang kami naghanap. Pero nakikita ko na to sa media. So, itong log cabin is halos 30 seconds lang nasa baba ka na ng tourism. So, talagang walking distance lang dahil meron silang shortcut dito sa may pababa sa kanilang may hagdan. So, itong log cabin ay sa Central. So, unahin na natin yung activity na wala dito sa Central. So, itong Sagada kasi merong North, South, East, West at Central. So, doon tayo sa North. Yung North, ang tinake lang namin activity is yung pangkahapon, yung Bumodok Falls. So, yun lang yung ibang activity na napunta namin outside the Central, which is North nga yung Bumodok. So, dito naman tayo sa Central. So, yung walking distance dito na spot na pinuntahan namin is yung Sagada Weaving, St. Mary Church. Walking distance lang sila dito sa log cabin. Yung Sagada Pottery, medyo malayo siya, pero pwede nang lakarin. Pero kung magta-trek kayo, 5 to 10 minutes. Kasi uphill siya. So medyo mahirap din puntahan. Pero tabing kalsada lang yung Sagada Pottery. Then sa first day namin, since nabanggit ko na yung ibang napuntahan namin ng first day, yung hanging coffins, isa sa activity na kailangan ng passport. Walking distance lang siya dito sa log cabin. Kasi sa likod lang siya ng St. Mary Church. Then after nung hanging coffins, so may kaduktong siya na tour na na-avail namin. So nagmotor kami. Sariling transportation kami papuntang Sumaging Cave. Then ayun, nag-dinner lang kami sa mga spot dito. So, sinundan lang namin yung mga recommended sa media. So, nasa sa inyo na yan. Then, day 2, yung medyo nagpahirap sa amin kasi unang-una, umaga kami gumising ng 4 a.m. Kasi call time yan pa Marlboro Hills. Then, after ng Marlboro Hills, diretso tayo sa Blue Soil. So, talagang magkadikit sila. Then, after nun, ayun, Bumodok Falls na kami, which is nabanggit ko na kanina. So, ayan. Lahat naman siguro na-mention ko na ito lang nakalimutan. So, sana nakatulong at makakuha kayo ng idea dito sa ride namin pa Sagada. So, hindi naman siya tayo yung professional na vlogger. Ang gusto ko lang kasi ma-document or ma-upload dito sa YouTube. Kumbaga, memories. So, ayan. Ito ko na natapusin to video na to. Kita-kits sa susunod na ride. Kita-kits sa susunod na vlog. Ride safe!